Gawa ulit tayo ng colored portrait. Doon po sa mga nakakapanood na ng mga unang tutorial video natin, sana panoorin nyo pa rin yung mga ina-upload kong mga portrait tutorial kasi pwedeng may mga madagdag o kaya mabago dun sa mga ina-upload ko kasi kada gumagawa ako, meron akong natutuklasan na bago, meron akong ini-explore na bago, meron tayong mga ginagawang ibang diskarte para mas mapalawak natin yung mga kaalaman natin. Yun, mapunta tayo dito sa panibagong tutorial natin. Ang gamit kong size ng needle dito dahil malaki yung hahaguran natin. Gumamit ako ng 27 na Magnum para mapabilis natin yung mga kulayan dun sa parte ng damit kasi medyo malapad. So, kailangan malapad din yung mga size ng needle na gagamitin natin. Ang kulay na ginamit ko doon is sky blue. Tapos yung dark part niya, mix ng sky blue at saka ng gray. Nagpahid tayo ng glide dun sa unang kinulayan natin yung damit kasi medyo light siya. Tapos hahagod tayo ng black para dito sa buhok. Iniiwasan natin mamantsahan kaya nilagyan natin ng glide. Kasi ang diskarte ko minsan kapag hindi pa masyadong flat yung una kong ginawa tapos light siya, tapos mag-a-add na ako ng panibagong kulay o magpapalit na ako ng panibagong kulay, nilalagyan ko siya ng glide para pag pinunasan ko, halimbawa, kagaya nung ginawa kanina, bali light color yung kinulay ko dun sa damit. Pag humagod ako ng black para sa buhok, hindi may iwasan minsan na pag punas mo, mapapadaan yung punas mo dun sa una mong kinulayan. So, pwede siyang mamantsahan ng black dahil nga light siya. Ang ginagawa ko, pinapatungan ko muna siya ng glide para in case na mapadaan dun yung punas ko, hindi ka agad hahawa dun sa light color na kinulay ko sa damit, yung black. Ang mangyayari, papatong muna siya dun sa glide na pinahid ko. Tapos dun siya kakapit sa glide. Kaya may iwasan natin na mamantsahan yung mga light color na una nating kinulayan. Hindi ko sinasabing yun talaga yung use ng glide na mga ginagamit natin ha. Kumbaga para sa akin, nakakatulong din siya para makaiwas mantsa dun sa mga light color na mga nauna nating kinulayan. Iwas hawa, syempre pag nahawaan, uulitan mo na naman, papatungan mo na naman ng ganong kulay. Ang mangyayari, na-overwork. Pero may mga balat din na kahit hindi mo kuberan ng glide yung mga una mong kinulayan na light, hindi siya humahawa eh. Minsan napapansin ko, pag flat na yung una mong hinaguran, halimbawa, ganyan, yung damit, tapos nag-flat na siya, yung talagang makinis na, parang healed na yung part na yon, hindi humahawa yung mga ibang kulay o kaya yung mga dark. Kahit ilang beses mong madaanan ng walang glide o wala kang kinover na kahit na ano, hindi siya nahahawaan o namamantsahan. Pero may mga balat talaga na madaanan lang ng konti kahit nag-flat na, humahawa pa rin siya. May mga ganong klaseng balat eh. Bale, isa rin yun sa mga inoobserbahan ko, yung mga ganong klaseng balat. Kung bakit ba nangyayari yung mga ganon. Bale, yun yung pinag-aaralan ko, paano diskartehan yung mga ganong klaseng problema sa balat minsan. Marami na ako na-experience na ganong klaseng balat, pero sa ngayon, hindi ko pa rin siya maaral. Siguro, mahabang panahon pa bago ko matuklasan kung ano yung tamang diskarte pagka nagkakaroon ng mga ganong klaseng problema. At yun, mabalik tayo dito sa mata. Ang diskarte ko, yung pinakaloob ng mata, yung pinakaputi, yung parang ilalim ng talukap, ginagamitan ko siya ng wash bago ko siya putian para mag-blend yung white at saka yung wash na hinagod natin doon para mapalabas natin yung pagka-realistic ng mata. Ayan, mapapansin nyo, nag-mix na yung white at saka yung wash na hinagod ko doon sa may ilalim ng talukap. Kung titignan nyo, parang realistic na talaga yung mata niya. So, isa yun sa mga diskarte para mapalabas nyo ng maganda talaga yung mata ng mga portrait na ginagawa nyo. Isa kasi yan sa mga napaka-importanting parte ng portrait na mga ginagawa natin. Kaya pahalagahan natin yung paggawa sa mga importanteng parte kagaya ng ilong, ng bibig, ng mata, lalo-lalo ng mata. Kasi yan yung mga parte na nagbibigay buhay talaga sa mga portrait na ginagawa natin. At yun lang, medyo bitin. Bawi na lang ulit tayo sa mga susunod na tutorial video. Ako po si Nads Galarpe na nag-iiwan ng isang mapagpalang araw. Peace out.